Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood. At if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Okay, ngayong September ay National Teachers Month. At si Sara Duterte, ang magaling natin na Vice President, ay nasa ibang bansa na naman. Sabi niya dito, urges educators to lead youth to truth. Okay, tandaan yung the word truth, ha? Bakit? Napaka laking salita niyan sa mga Duterte. Okay? So, siya mismo nagsabi ng truth pero hindi niya malang masabi-sabi yung nangyari sa confidential funds nung siya'y DepEd Secretary. Di ba? Okay, so let's go uh, down here sa message niya. Okay, so in here, sabi niya dito, teachers not only shape the future of nation, these also fortify the values that hold nations together, and in a democracy, instill importance of freedom and protection of our rights. Okay, well, it starts with the teachers, of course. Teachers build a nation through crowded rooms, limited resources, workload, and many other problems that eroded the education system, and you serve with unwavering dedication. So, parang sinasabi na dito sa first paragraph ay meron daw problema doon sa resources, workload, at iba pang problema. Aba, nagsalita yung hindi yung dating secretary ng DepEd, 'di ba? Kung saan kinulang nga siya ng pondo kasi sinasabi niya para daw ma-fix yung educational crisis, kailangan niya ng 100 billion pesos. Pero ano nangyari, guys? Ang daming anomalya at mga kabulustagan sa sa pagiging DepEd secretary niya. O, 'di ba? Okay. So mamaya ipapakita ko sa inyo. Okay, so binibigyang pugay namin ang lahat ng mga gurong Filipino ngayong National Teachers Month sa buong bansa at saan man sa mundo bahagi ng puwersa na humuhubog sa mga pangarap ng ating mga anak at kinabukasan ng ating bansa. Kayo na gumubog ng kritikal na pag-iisip. Ba, kritikal na pag-iisip? Tama yun, yung teachers natin. Naguhubog ng critical thinking. Pero hindi niyo, wag niyo yung isama diyan sa mga sa mga DDS na mga kulto. Kasi sa kanila, walang critical thinking. Basta yung poon nila, isasamba nila. Mahalaga ito sa panahon ng fake news. Oh, fake news! Misinformation, disinformation, at ibang pang-media and social media content na naglalayang manipulahin ang katotohanan. Aba, nanggaling pa sa ating napakagaling Vice President ay kung saan siya na mismo ay nagsasabi ng ah, mga teorya, mga fake news, mga misinformation at ito yung nagpapalinglang sa ating mga Pilipinong bansang Pilipinas, 'di ba? Okay, so sana ay may handa natin ang mga kabataan sa landas at tama at katotohanan. Tandaan, din natin sa bawat hamon may papel tayong itanim na itanim at palaguin ang pag-asa, pananampalataya at pagmamahal sa ating mag-aaral. Kasabay ito ng pagsusulong natin ng tagumpay ng mga pangarap na maging doktor, guro, abogado, pulis at iba pang profesional. Okay? Magkaisa tayo magtiyak lumaking may talino, mas dumanong, may dunong, may malasakit sa pagmamakabataang Pilipino. Salamat ng naglilingkod sa sektor ng edukasyon at sa buong mundo ng may pag-asa, empatya, dedikasyon para sa tagumpay ng kabataang Pilipino. Okay. So, ito, papakita ko sa inyo kung gaano kasinungaling tong si Sara Duterte ngayon, Teachers Month. Okay? Ay kung saan sa kanyang termino, ang daming kabulustugan nangyari sa DepEd. Di ba? Here, yung kanyang term from June 20 to 22. Right? 2022 to June 2024. So, there has been, she was described as a failure
Kasi ang daming mga anomalya. Ano pang one anomalya or isang anomalya dito ay yung confidential funds and intelligence funds. So, kung gagamitin natin ang critical thinking na sinasabi niya, bakit kailangan ng intelligence and confidential funds ang Department Education? Yung ina-handle nila yung primary school tapos yung high school. So, meron bang recruitment ang sinasabi doon? Siyempre wala, di ba? Tapos hindi man lang niya madepensa kung saan ginamit yung pondo, di ba? Oh, poor performance in key programs. Meron siyang shortage. Ilan lang yung nagawang classroom? Only 192. Okay? So sana ay 6,000. So only 3%? Napakababa, di ba? Oh, computerization program, hindi niya malang magawa to. Oh, 0%. Oh, tapos sasabihin niya dapat daw computerized na or maka-moderno na yung sa PNP. Hindi niya nga magawa nung panahon niya bilang DepEd Secretary, di ba? Oh, sino niloloko niya? Oh, textbook and learning materials. Oh, reported low budget. Oh, wala pa ring libro, di ba? Oh, classroom decorations, tinanggal niya, naging boring. Oh, distracting daw. Pero, supposed to be that's okay. Why? Because magiging kulay yan para sa ating mga estudyante. Di ba? Yung matatag curriculum. Okay, criticize as chaotic. Meaning, magulo. Ill-prepared rollout. Di ba? Parang may sakit na hindi preparado. Okay, ano pa? Lack of expertise. Hindi siya abogado. Abogado siya pala, sorry. Siya ay hindi sa education sector. Siya na mismo nagsabi na wala siyang knowledge, di ba? Sa pagiging DepEd or education management. O sana, binigay na lang sa ibang tao. Di ba? Okay, sana po ay walang maloko sa mga pinagsasabihan nitong Vice President natin. Vice President pa na nga naman, 'di ba? At nakakahiya kasi puro fake news na lumalabas sa bibig niya, hindi niya na naman mapatunayan. Dami siyang sinasabi about this and that. Tapos nasa ano na siya, nasa Netherlands kasama yung tatay niya. O, 'di ba? So, sana naman matuto tayo pumili ng leader at huwag tayong mabudol ulit sa mga taong katulad nito. Alright, guys? So thank you. If you have any questions and comments, please write it down and I'll see you in the next video. Salamat po. Thank you.